O, isa pa. Ulitin natin, tara. Yun, hinigop niya nga talaga. Grabe yun. Hihigop pa. What's up? This is a continuation sa series natin regarding dun sa ating fan blower. Kasi nakaganyan kasi siya guys. Normal lang naman yan. Pero since first time tayo magkaroon ng kotse, siguro paranoid tayo, no? Kasi nagka-problema na tayo last time. Hindi siya umandar. So yung nilinisan natin siya, marami siyang dumi. So iniisip natin na baka pwede naman sigurong lagyan natin yan ng takip. So yan, naging paranoid na tayo. Nag-iisip na tayo ng mga solusyon. Hindi ko naman sigurado kung tama. So wala naman siguro masama pag nilagyan natin siya ng takip, no? So yan, based sa ginawa tayong paghahalugog sa ating paligid, nakahanap tayo dito ng microwavable na ito. Malaki siya pero sira na to, medyo madumi ito kanina, nilinisan natin. So ito na siya. Try natin lagay dyan kung magkakasya siya guys, no? So ang gagawin natin, samahan nyo ako. Gagawin natin dito, pag nagkasya yan doon, feeling ko mukhang magkakasya naman siya, o I'm not sure talaga kung masyadong malaki ba to. Gagawin natin dyan, bubutasan natin to dito, tatanggalin natin tong takip na to para makahinga pa rin yung blower natin, makakasaga pa rin ng hangin. Pagkatapos is itong gilid, bubutasan din natin tong gilid para sure na may hangin. 'Di ba bubutasan, tatanggalin natin to dito. Pagkatapos natin tanggalin diyan, maglalagay tayo diyan ng parang net. Pwede siguro stockings or depende. Depende lang kung ano yung mahihanap natin, no, na bagay. Tapos dito bubutasan natin yung buong gilid, yung tama lang na may hangin pa rin na makapasok. Para naman safe siya guys. Halimbawa pag may mga debris doon, kasi sa alog-alog na daan, sa katagalan hindi natin malalaman kung anong pwedeng pumasok dyan. So okay lang siguro pag pag halimbawa alikabok lang, pero pag pumasok dyan matitigas na bagay, mahirap na. So yun yung iniiwasan natin guys. Never ko pang ginawa to again. So ito, samahan niyo ako, sana maging productive at siya na okay to. Let's go. Fit natin guys, tingnan natin kung kasya ba. Yan siya, hanggang sa matuyo kasi bagong linis lang. Ayaw natin na basa yung fan natin. So pupunasan natin siya. Ayan, punas hanggang sa matuyo. Maulan pa rin dito sa amin. Okay guys, so hindi ko pala tuyo dito. So tuyo na to guys. Tara, try natin siyang ilagay doon kung kasya ba. Yan, problema saan ko to idadaan. Ako. So ito naman dito. Hirap. Dito siguro pwede pa, pero mahirap din. Mas maliit, okay sana. Tatanggalin ba natin to? So ang the best is dito siya idaan guys. Dito, pero masyadong malaki. So gagawin natin, try natin na hanggang dito tanggalin natin. Hindi siya pwede dyan, hindi rin pwede dito. Pag dito siya masyadong malaki, so gawin siguro natin guys, tanggalin natin hanggang dito siguro sa may guhit. Yan, tara, tanggalin natin yan. Ito na guys, tatanggalin natin siya hanggang dito. Good thing kasi may linya, so yan na lang yung susundin natin. Sinadya ko medyo mas mataas siguro kasi ang mangyayari pag masyadong malapit parang wala lang din. So ito yung isang option natin, hanggang dito. Ayun. So pag natanggal natin ito, susubukan natin kung pwede na. Actually guys, hindi ko alam kung tama ginagawa ko, pero yan kasi yung naisip ko, parang nalagyan siya na parang bali filter dun sa mismong daanan ng hangin.
Hindi ko yata susunod yung linya. Wala nang linya. Yun, ano pa. Okay, hindi na linya. So, hindi perfect yung pagkano niya. Hindi perfect. So, ito. Tara, subukan natin dun. Okay, ito na. Try natin kung makakapasok na ba siya. So, dahil malambot siya, mukhang easy lang naman siyang makakapasok. No? Ayan, so, okay. Dito pa rin. Ano dapat ito? Dito kaya. Ano yung mga nag-shot? Dito. Ay. Sige na. Napasok. Ano? Hirap. Yun. Napasok natin siya. Yun. Doon siya. Okay na rin siguro yan. Basta lang may cover doon. Ewan ko lang kung mag-work to. Kasi medyo ano siya dito eh. So, doon sa bandang yun, na ano naman siya, natabunan niya. Eto, bandang dito. Tapos yung sa taas, cover natin yan. Bubutasan natin yung gilid, tsaka yung sa taas naman lalagyan natin ng parang yung lahat ng gilid yan bubutasan para maraming ano, butas. Sige, let's go. Mainit na, so let's go. Let's make a hole. Siguro para mas maganda guys, magsisimula ako dito. Tapos i-ano ko lang ang tawag dun. So magkabilaan lang para tama yung uunahin ko to kasi ito yung magiging ano niya eh. Ito yung parang dito ko itali yung kung ano yung makita ko na pwede kong pantakip dito. So advisably, siguro para sa akin, mas maganda siguro yung takip dito is ano? Yung takip dito is net sana. Or yung ano sana, maganda siguro kung ano maganda yung takip. Anong tawag dun? Kulambo sana. Pero pag kulambo kasi, wala kasang kulambo. Yung stockings na yung iniisip ko kasi wala naman tayong stockings. Wala bang stockings ngayon. So ganito lang yung ginawa ko guys. Kaya kapag tinatasan, suppose na. Okay siguro to. Tapos, iniisip ko, baka mamaya wala akong magamit na pandikit doon. So, mamaya, baka talian ko na lang siya. So, dahil baka, yun nga, baka talian ko lang, maglalagay na ako ng butas dito. So, yan. Kung saan ko idadan yung, ilalagay ng butas dito. Kung saan natin idadan. Yan. Okay. Tapos dito naman. Yan. Tapos, ano lang siguro. Ito. Yan. Ay no, sumura pa. Mayroon ito, nandito na lang. Yan, okay, ito pa. Okay. So, tama na siguro yan. Okay. So, ito na, nabutasan na natin siya. Meron na rin tayong pagtatalian. Halimbawa, pag itatali natin. Ang next natin gagawin is yung takip. Lagyan natin ito ng takip, guys. Alright, guys. So, for this one, ang gagawin natin, so far, sa paghahanap natin ng pwede natin itakip dito, wala tayong nakitang kulambo. So, okay na siguro to. Ang gagawin natin, ano to guys? Tissue, wet, ang tawag doon? Wet wipes ang tawag doon. Ito na lang yung ilalagay natin. So, isa lang, tapos sinubukan ko na, okay naman to. Nakakatagos naman yung hangin, so okay lang yan. So, yan. Tatahiin lang natin siya guys dito sa mga butas para siguradong hindi siya hindi siya malaglag o hindi mo siya mahigop. So meron tayo ditong tatahiin lang natin siya guys para sigurado. Right, so tara, simulan natin yung pagtatahi.
Okay guys, so natapos na natin siya. Ito na yung result. So, ayan. Medyo hindi siya perfect na circle. Hindi siya perfect circle guys. Pero okay na siguro to. Sinigurado ko naman na matibay na yung pagkakagawa nito. Kaya ngayon, ang gagawin na lang natin is gugupitin natin yung mga sobrang cloth or mga sobra yan sa gilid. Gugupitin natin yan. Tapos ito, ikakabit na natin to doon. Okay, let's go. Nandito na tayo sa point na isasalpak na natin siya dyan. Ang tanong ngayon, paano? Mukhang mahihirapan tayo dyan. Ito na yung finished product natin. Mahihirapan tayo kasi hindi tayo sure kung paano natin siya doon malalagay ng secured siya na hindi siya matatanggal. Ang ginawa natin, pinagdugtong natin yung dalawang cable tie doon. Panigurado yan na malamang sa malamang kailangan natin ng mataas dyan. So yun yung pinakamataas na meron tayo. So ginawa natin dalawang cable tie yan, pinagdugtong natin. Hindi naman siya lulusot kasi yan, malaki yung ulo ng cable tie, tapos yung butas maliit lang, susok na sok siya dyan. Then finally nasuot natin siya doon. Okay, so nakita na natin nandito na yung isang cable tie. Tapos ngayon mahihila natin siya. Okay, tapos iano lang natin yan, lalagay natin siya sa tamang pwesto. So kasi medyo oblong na siya, may pagka-oblong na. So maganda yung bandang doon, doon na siya. Tapos eto na dito. Okay, medyo oblong na kasi siya Bakit ka naka-zoom? Huwag ka mag-zoom yan. Medyo oblong na kasi So yung bandang doon na. Tapos eto na. So nakita ko na yung cable tie dito. Hihilahin ko lang siyang ganyan. Tapos ipagdudugtong natin silang dalawa dito. Okay. So okay na siguro yun. Hindi ako sure kung pero talagang subukan natin ng maigi. Okay, i-level talaga natin sila. Okay, yun, ganun lang. So dito na guys, yun yung cable tie doon sa dulo, tsaka cable tie dito. So bali dalawang cable tie tawag dito, yung nagamit natin cable tie ng itim na mataas is tatlo. Pinagdugtong natin yung dalawa, tapos yung isa naman hindi. So bali tatlong cable tie lang yung nagamit natin. Tapos ayan, dito sila magtatagpo So ang gagawin natin dyan, meron namang i-take advantage natin na nandito sila sa parang ganito, yung may butas dyan yan. Papasok natin dyan para hindi sila anong tawag dun, yung mahila sa kabila tapos mahila naman dito, para steady sila. Sige, i-ano natin, itali natin dyan. Okay, alright, let's go. Let's tali this. Pasok natin to dito. Unahin natin dito. Yan. Mas maganda siguro dito. Mas madali. Pasok natin yan dyan. Okay, nandito na siya sa loob. Tsaka eto naman, pasok natin dito. Yan. Para stable siya. Hindi siya parang gagalaw-galaw. Tapos mahihila dito, mahihila doon.
So para stable siya. Make sure lang natin na mahigpit na, di naman siya ganong higpit. At least medyo okay. Hinila ko doon, tapos hinila ko rin dito. Yan. Tapos ito lang siguro natin gagawa, hindi natin siya, mga dulo na kasi to eh. So ang best natin gagawin, itali na lang natin silang dalawa sa isa't isa, no? Lock na lang natin sila. Pag nahugot to, sana naman hindi. Pag nahugot to, may isang diskarte pa tayo mamaya pagkatapos natin tong matali, para pwede natin bitawan. Okay, yan. Kasi ano to eh, cable tie, so malamang sa malamang yun nga, hihiplos lang. Gaya na nga sinabi ko, talaga hindi siya pwedeng matali lang guys. Anong gagawin ko dito? Hindi mo siya pwedeng itali lang, so kailangan natin ng lock. Check natin ulit. Okay, ayos ba? So ayos naman siya. This time susubukan na natin siya. Sana naman okay lang. Ay nako, please be good to me. Tapos tignan natin yung buga niya, kung hindi ba apektado yung buga ng hangin. Okay, tara. Okay, yan, number 1, 2, 3. Okay, malakas. 4, malakas. Okay, tapos tingnan natin siya doon. So far guys, sa nakikita nyo, okay naman yung ikot niya. Nakakuha naman siya ng saktong hangin. Yan. Kasi number 4 to. Okay. Nakakahigop pa naman siguro siya ng tamang hangin guys. Yan. Number 1 yan. Number 1. Number 1 yan. Yun. Tignan natin kung i-off natin. Yun, naka-off. Tapos paandar natin. Hinihigop niya talaga guys. Mas malakas na higop. Mas malakas pa. Mas malakas pa. Yun. Hinihigop pa niya. So parang nag-aalangan ako dun guys. Parang nakakatakot lang na mamaya ma-short siya sa hangin. Naku guys, kaya nang balang humusga. Parang nakakatakot lang kasi na ma-short siya sa hangin. Supposed to be but kasi yung nilagay ko doon is hindi sana tela or hindi sana wet wipe, to yung wet wipes. Nako, sige lang guys, i-update ko lang kayo kung ano, pero tingin ko hindi ko siya pwedeng i-full volume ng speed ng matagal. Baka mamaya matanggal yun sa kalakasan ng higop ng hangin niya. Kasi pataas talaga yung, nasa taas talaga yung higop ng hangin niya eh. Kung makikita nyo,
Yung higop ng hangin niya talaga is paano? Dito talaga sa taas. Hindi siya masyadong kumukuha ng hangin dito sa gilid. Isa pa. Ulitin natin, tara. Yun, hinigop niya nga talaga. Grabe yun. Hihigop pa. Hihigop pa. Hinigop pa. Maximum speed na yan, guys. Observe natin. Yan yung maximum speed niya. Kasi talaga yung hangin. Yan, number 1. So, okay lang siguro yan. Wala akong assurance dyan, pero buti na lang mas okay na siguro yan kaysa open. Baka malagyan pa. Medyo okay na, bukas naman yung bawat gilid. Yung ihip lang, yung ano lang talaga ng hangin niya is check na natin kung wala bang napunit. Okay ba lahat? Kasi tinahi ko naman to, guys. So yung pagkakatahi natin based lang din sa alam natin pamamaraan. Hindi naman tayo bihasa sa tahian. Ay nako. So maya okay, yun na siguro, guys. I-observe ko lang yan, tapos magbibigay na lang ako ng update video pagkatapos niyang siguro mga next. I-observe ko lang yan, guys. Tatanggalin ko na naman yan pag marumi na. Okay, yan lang siguro. Ay nako, sana successful yan.